issue nito ay may umusok or may nasunog na parts. Okay, binuksan na ni bossing to, sinilip na niya eh. Ngayon, upon checking, ayan nga, merong umusok dito. Itong side na to. Kaya nakaangat no, sila nagangat nito, hindi ako Okay, ayan daming sunog Ito, balik Ace na CE5 tayo. Ito siya Ayan, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, Ace na CE5. Hindi ko alam kung taga saan ito Ito, tinanggal ko na agad yung takip para kahit pa paano mabilis yung video natin. Ito guys, disclaimer ulit tayo. Pasensya na kung sa dami na nating video na ginawa or na ginawa na CE5 tapos ginagawa natin ng video, bakit nag-upload pa rin ako nito? Unang-una, for content, 'di ba? Kahit pa paano may content tayo. Pangalawa, request ng may-ari na gawa ng content. Kaya dinadala rito sa atin yung mga unit kasi nga gusto nila makita kung paano natin siya gawin. Kaya ginagawa natin yung video. Okay, the same time ulit, pangatlo, para makapagbigay ideya tayo. 'Di ba? Para makapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin na technician na medyo bago-baguhan lang. And then yung mga bagong mas makasilip lang sa video natin, 'di ba? Kung lagi ka nang nanonood sa atin, nakabisado muna kung paano natin gawin 'to. Pwede naman kayo maghanap ng ibang video. Okay, yan yung mga dahilan natin. Ngayon, ang issue nito ay may umusok or may nasunog na parts. Okay, binuksan na ni bossing to, sinilip na niya Ngayon, upon checking, ayan nga, merong umusok dito. Itong side na to. Kaya nakaangat no, sila nagangat nito, hindi ako Okay, ayan daming sunog Yan, sinubukan siguro nila bossing to gawin. Kaso pag ganito kasi maraming nadali dyan kapag ganyang nasunog, lalo na walang fuse to. Ngayon dito na papasok yung tinatawag nating package. I-repair natin siya, i-fix bias, tapos lalagyan natin ng fuse. Okay, yung dagdag ng output wala na yan kasi hindi naman nag-request na dagdagan ng output Lalagay lang tayo ng fuse, tapos i-fix bias natin, tapos repair. Okay, kasi walang fuse ito. Kung may fuse ito, hindi basta-basta masusunog yan. Hindi sana basta-basta. Okay, ngayon hindi natin ipa-plug-in to. Pa-plug-in mo pa may problema na nga kitang-kita na Gagawin na lang natin, baklasin natin tong dalawang board. Eto na, nabaklas ko na yung dalawang board. Kasi nga sabi ko, kukuha na natin siya ng reference. Yung ito, dahil may nasunog ito, no need na i-check yung mga fast recovery diode dito kasi sigurado ako sira yan. May sira na output dyan. Ngayon ang gagawin natin dito ay putulin na natin yung base emitter. Kahit emitter na lang, emitter side na lang, katirin na lang natin yan para makapag-check tayo ng transistor kung ilan yung nasira. Okay tostado siya Yan. Na hindi na bago sa akin to. Kung sa mga taga-subaybay natin, alam nila to, may mga nagagawa pa nga tayo mga butas yung board Ngayon, putulin ko muna yung emitter side niyan. Kailangan pag nakaharap sa yung ganito, nasa kanan lagi yung emitter niyan, tandaan nyo. Nasa kanan na side banda yan. Okay, kaya gagawin nyo, putulin nyo lang yan, katirin lang para makapag-check tayo ng output nya. Tapos kung gusto nyo talagang i-check kung saan banda yung output na nasira, ito yung fast recovery na to, yung 207. Ayan, check nyo yan kung may shorted, ibig sabihin may sira na output dito. Pero dito matik yan kasi sunog siya sigurado yan. Okay, ang emitter side nasa kanan lagi hindi siya nakaganito, kailangan nakaharap siyang ganitong patayo kapag nakapatayo siya ganyan, nasa kanan lagi yung emitter nya. Okay, yan yung puputulin natin kasi nga tamad tayong technician sinubukan na nilang gawin to, hindi nila nadali siguro. Okay, ito na, naka-cutter na natin yung emitter side nya. And then confirm, ubos lahat. Sabi ko sa inyo kapag mga ganito kasi. And then paalala lang guys kapag yung unit nyo pumuputok yung fuse, huwag nyo nang pilitin, huwag nyo nang palitan, taasan yung value. Kasi imbis na isa, dalawa lang yung sira ng transistor, dadami. Sa tuwing palit nyo ng fuse, tuwing putok nun, madadagdagan yung sira na transistor. Okay, and then ito, sinubukan pa kasi nila gawin ni bossing dapat pina-repair na lang agad. Ubos talaga. At itong dinagdag nila na to, transistor bago to, wala pang tornilyo. Ubos talaga siya. Hindi naman totaling ubos yung output na
sa final stage. Pero sa may drive niya, yun, drive, bira lang yan. Bira lang madali yan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, drive to eh. Oh, hindi siya pumalo. Ibig sabihin, good yan. Ayan, po-forward to. Okay? Nag-forward siya. Ibig sabihin, buo. Ito, short lahat to. Ito, oh, shorted. Tapos ito, shorted lahat to. Okay? Oh, short. Pati dito, short to. Oh. Saka putol na yung mga paa ng emitter side niyan, ha. Sa kabilang, okay. Sa may kabilang side, ganun din. Yung drive na lang yung naiwan. Drive na lang. Okay, ito to. Ito drive to eh. Oh, buo ito, naka-reverse tayo eh. Kapag i-forward mo yan, tatakbo yan. O yan oh. Ngayon ito, kahit i-reverse forward mo, sira, shorted talaga. Oh. Short. Tapos ito, short. Ito, oh, shorted. Okay, tanggalin ko lahat ng output na nasira. Tapos, ito, palitan natin itong mga nasunog dito. Tapos itong, malamang itong 1837, 4793 dito, baka sira din to. Basta i-check ko yung lahat ng may mga sira. Or hanapin ko yung may mga sira na pyesa. Binabaklas ko yung board. Ngayon, meron akong napansin. Isa pa sa kaya natuluyan itong unit na to dahil nag-DIY sila. O di ko alam kung pinakakwento nito o sila ni boss yung nag-DIY o pinagawa nila sa iba. Kasi itong MOSFET to, yung IRF 3710. Ito MOSFET to eh. Ngayon, meron siyang sapin pero wala siyang plastic. Yung guide na para hindi dumikit yung tornilyo against dito sa may heatsink ko. Nakaganito lang siya pag angat ko. Na madadali talaga yan. Kahit itong isa wala ba yan? Dapat talaga may kwan yan eh. May guide na ayan plastic. Wala talaga siyang laman Kaya mambihira Kaya mag-iingat naman. Huwag na kung nag-aalangan kayo or talagang wala kayong knowledge pa pagdating sa ganito. Ito meron sa pinto. Ito wala Kaya magkakaproblema lalo. Ito yung nagkamali. Yung may plastic dito, dito nila nilagay. Ito mapapansin nyo may puti Yung tornilyo na to na may plastic, dapat dito to nakalagay. Dito dapat nakalagay Dito. Para hindi mag-short yung kolektor nito or sa pinakakatawan niya, hindi mag-short sa may heatsink. Yan. Ngayon, ang tornilyo ito nilagay dito, tapos yung tornilyo dito nilagay dito. Ito kasi, yung pure silicone na to, kahit wala na yung plastic na yan, okay lang yan kasi walang sasayaran yan. Pambihira naman Natanggal and then napalitan ko na. Halos lahat ng output, di ba, nasira. Yung emitter side niya, halos nasira din lahat. Ito, wala. Ubusan ako ng blue key ngayon. Yung 0.25 na 5 watts na ubusan tayo. Ito, kumuha tayo sa may ibang board. Yan. Medyo mahaba lang siya pero patayo din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawa na lang naiwan Ito na lang, tsaka ito. Ngayon, pinalta na natin ito pa. Ito, 5401 dito. 551 dito, pinalta natin to. Tapos, yung nasunog na nandito is 10 ohms ito. Katulad din siya dito ito. Yan, 10 ohms to. Pasensya na, pinutol ko kasi tinignan ko yung value Yan, 10 ohms. Tapos dito 10 ohms. Tapos yung katabi nito, katabi ng bloke 1K. Yan, patulad din dito 1K siya. Tapos 10 ohms 1K magkatabi. Tapos dito 1K nadali rin dito. And the rest dyan is buo. Tapos yung mga 10 ohms na para sa may base pala, buo. Check nyo minsan kasi minsan nasisira din yan. Pero dito buo siya. Okay. Ngayon itong sa may drive nya, buo pa to. Buo siya. Maswerte buo siya. Ayan. Tapos ano pa ba? Tapos itong MOSFET, pasalamat tayo, buo siya. Hindi sisira kahit pa paano. Ito to, buo siya buo siya, hindi shorted yan. Mamaya malaman natin pag tinisting natin Pero para sa akin buo yan. Okay.
Tapos yung diode ngayon, sukatan natin ng kung may shorted or wala. Ito, okay, hindi siya pumalo. Okay na, naka-reverse yan eh. Okay, dito hindi rin naka-reverse, hindi rin na pumalo, naka-reverse. Ngayon, ito forward natin. Ito na. O, ayan siya oh. Okay, lipas recovery na to ha. O, ayan. Okay, maring goods na ito. Ngayon, babalik natin to sa may heatsink. Pwede na natin balik sa heatsink to. Nag-overtime tayo sa bahay kagabi. Pangalawang araw na to sa paggagawa natin dito. Ace na C5. Ngayon, nagdagdag na ako ng output doon. Nagdagdag ko ng output doon sa bahay. Ayan, kompleto na to. Okay. Ayan. Yung ito, yung slot, hindi natin dagdagan na yan. Wala naman sa usapan namin ni Bossing eh. Kasi pag magdagdag tayo dyan, siyempre ibang usapan naman na yun. Medyo may kamahalan yung output, kaya pagpapadagdag tayo wala naman sa usapan eh. Kaya talagang repair lang, tapos fix bias, tapos lalagyan na ng fuse. Okay, ibalik to, tapos para matesting kung may problema pa or wala na. Sana wala na. Tinesting ko na sana. Tinesting ko na, wala naman na siyang protect, hindi na hindi na umiilaw yung bulb natin. Kumbaga, maaring wala nang problema yung board. Kasi hindi pa naman ako nagsukat. Kaso nga lang, yung protect dito ayaw bumaba. Ngayon, binunot ko lahat ulit. Binunot ko ulit lahat ha. Balik tayo sa basic ulit. Yan, nakaangat yan lahat. Ngayon, pansinin nyo kung ano mangyari. Yung isa nag-normal, yung isa naka-protect pa rin siya oh. Hindi bumaba. Wala na nakakabit yan ha. Meaning may problema pa yung relay section ng isang channel na dito na side, doon sa may pumutok. Wala, ayaw niya bumaba oh. Diba? Oh. Panibagong maklas na naman tayo dito. Aray mo. Okay. Patinuin muna natin dito sa may relay section niya, sa may channel 1. Saka tayo magpasada dito sa may board. Tingin ko board natin wala nang problema yan eh. Okay, kalasin ko muna itong power supply nya. Medyo mahirap siya baklasin or mahirap siya i-troubleshoot kasi maiksi yung wire. Yung ginawa ko pa, pinutol ko to tapos dinugtungan ng wire para mapabaliktad natin siya, masukatan natin kung may voltahe na pumapasok sa relay or pumapalo ba siya. Okay, ngayon supply po natin. Parang lumagatik pa, kaso parang isa lang. Parang isa lang narinig ko eh. Ulitin natin. Yan, parang lumagatik naman. Although, tignan natin ah. Ito yung channel. Ito yung sa may channel 1 eh. Itong supply na to eh. Tignan natin. Meron eh, may pumapalo na supply eh. Ayan, meron siyang 12 volts oh. Ngayon, ito yung isa, yung channel 2. Okay, meron din siya. Ngayon, continuity tayo. Continuity. Kailangan papalo to dito. Okay, dito. Meron din oh. Ibig sabihin, nag-trigger ang relay. Ngayon, ito yung channel 2. Oh, meron din. Goods, pumapalo yung relay. Bakit kaya nakaprotect? Transistor siguro maliliit. Okay. Ngayon, suyurin ko muna ulit ito. Dito sa na side. Dito na side, maaari mga transistor siguro maliliit. Double check ko. Binunot ko yung tatlo. Sana ba yung isa kanina nito? Tatlo to ah. Wala na yung isa. Tatlo to magkailira. Dito oh. Ayan, yung tatlo na yan, pinalitan ko na. Tinatamad na ako mag-check eh. Yung tatlo na yan. Kasi itong side na to, para yan sa may itong side na relay. Tapos yung nandito dito na side, para naman dito sa may kanan na side. Okay, yung pinalitan ko tatlo niyan. 551 yan. Ito to. 551. Puro 5551 yan. Lahat ng transistor pwede nyo i-check. Pero bali 3, 5. Tapos dito, bali siyam na piraso. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Oh, normal na siya oh. Diba?
Kasi sira lang yan. Kumbaga sira lang yung transistor ang nangyari. Hindi na siya nagsiswitch na from may supply tapos papalo mawawala. Okay, ito siya 551, tatlo to eh. Kung saan nalaglag yung isa, hindi ko alam kung alin sa tatlo na yan yung buo. Kaya yung tatlong hiliran yan, binunot ko na. Pinalitan ko na agad diretso. Ngayon, balik natin tong power supply, tapos balik natin yung board ng channel A. Naibalik na natin yung supply. Ngayon, ito na, ibalik na rin kable dito. Ngayon, switch on natin. Okay, obserbahan nyo ha. Okay, nag-normal siya. Diba? Wala nang protect. Ngayon, tester natin saan natin pwesto. Ayan, ganyan na lang. Sukat muna tayo ng biasing. Pero i-fix bias pa rin natin to, kasi hindi pa naman naka-fix to eh. Ayun dito, baliktad. Meron na eh, pumalo na. Baliktad lang. Ayan yung lagi ko sinasabi na kahinaan ng analog, kasi nagre-reverse forward siya. Okay, ayan siya oh. Okay, may bias na siya. Ngayon, i-fix bias muna natin siya, kasi kasama yan sa usapan yung pag-fix bias. Naging normal na yung amplifier stage natin. Yun lang yung pinalitan natin, halos lahat ng output, tapos yung mga sunog lang ng parts. Okay, tapos yung dito sa may speaker protect. Ngayon, fix natin to. Sa pagkahinaba-haba ng prosesyon, eto, halos kalating araw bago natin napatino na natin yung amplifier stage. Sinurkat ko na lang kasi medyo napipikon na si Sulit. Yan ang katotohanan. Ngayon, ito ipaliwanag ko na lang sa inyo. Total, pa na lang din naman to eh. Yung paulit-ulit na lang din naman yung video natin. Ito medyo napalaban ako, kaya nakatanggal yung front panel, nakatanggal yung back panel. Sira yung control. Napalit na tayo, bagong control na ito. Yan, bago yan oh, walang labis, walang kamansa-mansa yan oh. Sira yung control, sira yung back panel. Ang tagal ko bago napatino itong tagal, kasi yung mga switch niya, hindi ko alam kung na-stuck ito or ano man. Tapos may mga kinalawang na parts ito, yung 15K oh. Tinamad na ako ibaon doon sa loob, dito sa labas. Bahala kayo dyan kung pagtawanan nyo ako. Tapos pinanginang natin yung 5532. Ayan, sira. Sira or mga kuwan na, yung cold solder na tinatawag. Ngayon okay na to, naging working na. Ngayon balik tayo sa may ano tawag dito sa may isang channel. Ngayon, ang isang problema dun sa may kabila, kung bakit hindi nagbabago yung bias niya, kahit anong adjust ko, kahit anong palit ko ng biasing, hindi nagno-normal. Eto, yung 5.6 ohms. Yan, 5.6 ohms ito ha. Yung isa open, na-open yung isa. Yan, na-open yung isa. Ayan, ginawa ko, tinanggal ko na rin pati yung isa. Ayan, nakita nyo, 5.6 oh. Ang nilagay natin, ayan oh, yung bloke na malaki na 5 watts. Kasi wala akong ganitong 3 watts. Wala tayong 3 watts. Kaya ang nilagay natin ay 5 watts na. Tinanggal ko na pating isang nabuo para hindi siya awkward tingnan, di ba? Hindi naman siya awkward tingnan kasi yung isa maliit, yung isa malaki. Eh buti meron naman tayong stock ng bloke. Kaya tinanggal natin, pinalitan na natin lahat. Ito siya oh. Pakita ko ba sa inyo? Sige na nga, para sa formality. Pakita ko sa inyo na pero sabi ko bakit kahit anong adjust ko eh, hindi siya nagbabago. Ngayon ito siya oh, na-open oh. Itong isa ay sige. Okay, ito gumagana, buo to. Nakita yung tester natin gumagalaw. Ngayon ito yung open ito. Oh, ayan oh. Hindi man lang pumapalo oh. Na-open. Kita nyo oh. Tapos itong isa buo ito. Kasi tinanggal lang natin kasi nga para hindi siya awkward tingnan. Ang hirap naman kasi. Basta okay na yun. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. 5.6 yung value niyan, 5.6 ohms na 3 watts. Yung pinalit natin oh, malalaki siya oh. Ngayon naging normal na yan. Tapos yung bias dyan ha, 200 ohms. Yan, inulit natin. Kasi umaba na masyado yung oras natin ito mula kahapon hanggang ngayon. Yan, 200 ohms. Ngayon, ibalik ko muna yung front panel, tapos yung back panel.
Yung control, pinalitan natin yan. Bago na yung control nyan. Ayan, binalik na natin to. Nakakabit na speaker na yan. Inulit natin ha. Na sira yung mga output dito. Drive na lang naiwan dito eh. Drive na lang. 1, 2, 3, 4. Bali 8 pirasong output ang nadali dito. Yan, tapos mga bloke nya. Yung control, bago na rin to. Tapos pinahirapan tayo ng back panel nito. Bira na yan. Fixed bias natin 200 ohms ha. 200 ohms ang ginamit natin. Ngayon, ayun. Tapusin ko na nga ang vlog natin. Okay, bali ito. Channel 1, tapos ito channel 2. Okay, hanggang dito na lang gabi na. Pauwi na kami, alas 7 na. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na lahat yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.